mensahe at pagsasapamuhay ng mga aral mula sa Panginoong Hesukristo. Kasama mo, Pastor Jay Banzuelo sa Konektado. Mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon. 30 minutes po tayo muli dito po sa ating programang Konektado. Ito po si Pastor Jay Banzuelo. At tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil nasimulan na po natin yung atin pong episode patungkol po sa Reformation. No? Naku, yung mga ngayon lang ho narinig yung salita na yun. Bakit nga ho ba merong 500 years na celebration ng Reformation? Ito po ay may kinalaman dun ho sa pagiging protestante natin. Ano po ba ang kasaysayan niyan at ano po ba ang mga detalye niyan? So, pinag-usapan ang date, yun po October 31, 1517, kung saan inilagay po ni Martin Luther yung kanyang 95 Theses doon po sa Germany para maging paunawa sa mga bagay na gusto niya na maging pundasyon talaga ng pananampalatayang Kristiyano na naging point of contention sa pagitan niya at ng kanyang organisasyon na kinabibilangan noon, ang Roman Catholic Church. Pangalawa, diniscuss din po natin sino ba itong si Martin Luther, isang Roman Catholic monk at kinikilalang doctor dahil siya po ay isa ring theologian, isa rin pong tagapagturo. At tinignan din po natin kung bakit sa Germany nagsimula ang lahat dahil doon nga po nagkaroon ng economic as well as religious na mga uprisings patungkol din po sa mga nangyari ng mga kapanahon ng ito na nagpasibol ng tinatawag po nating Protestant movement. Siguro nagtatanong kayo, Protestant. Hindi ba ang keyword yan ay protest? Well, totoo po yan. Pero bago po nating pasukin itong pangalawang bahagi na ating pag-uusap patungkol dyan, ay makinig po muna tayo ng isang awitin para po ma-inspire muli tayo ngayong morning. Posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya. Sa Panginoon, posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya. Magtiwala sa Panginoon. Kahit ano, kahit alin, saan papano, kahit sa'yo, kahit sa'kin, sila pa man o tayo, pagkat ito ay ayon lamang sa gusto ng kanyang kalooban. Posible kahit imposible, kaya kahit sa Panginoon, posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya. Magtiwala sa Panginoon. Kahit bagyo, kahit dilim, sisikat ang liwanag. Banag, asahan mong kanyang biyaya, hindi mawawala. Diba? Posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya. Sa Panginoon, posible kahit imposible, kaya kahit sa Panginoon. Posible kahit posible, kaya sa Panginoon. Posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya. Magtiwala sa
Ayan, sana po yung awitin na yan ay talaga pong nagpasigla ng inyong umaga. At atin nga pong pangako, makakapanayan muli natin ang akin pong ama, si Dr. Edelberto Banzuelo, ang professor po ng Church History ng Phoebus College of Bible. Ang sabi ko nga ho sa ating mga tagapakinig kahapon at ngayon, siya po ay professor ko, professor po ng aking brother na si Jebo, at professor din po ng sister ko na si Jenny. At siya rin po ay ngayon President Emeritus at member ng Board of Trustees ng Phoebus College of Bible. Kaya ngayon po ay patuloy niyang ipapaunawa sa atin. Ano ba itong pinag-uusapan tungkol sa protestantismo? At ano ba yung mga bagay na kinakailangan nating malaman, lalong-lalo na yung mga tao na may kinalaman doon sa tinatawag nga po nating Reformation. Ang kinakailangan po makita natin ang significance ng historical date na ito. So muli po, ang ating makakasama si Dr. Edelberto Banzuelo. Jay, magandang umaga muli at maraming salamat din sa opportunity ito na mapagpatuloy natin ang ating simulan ukol sa pagbibigay liwanag sa paksang Reformation. Nais po natin bigyan ng diin na bagaman si Martin Luther ang malimit binabangkit sa German Reformation, hindi po lamang siya mag-isa ang ginamit ng Panginoon. Gaya na sinabi natin last time, before him, mayroong mga kilalang mga fraile din within the Roman Catholic Church at mga intellectuals, gaya ni Wycliffe, John Huss, Savonarola, at marami pang iba. After Luther, or contemporary with him, mayroon ding iba pa. You have Calvin, you have Zwingli, John Knox, and the others na sa iba-ibang mga bansa. Sa madaling salita po, ang katotohanan ay mayroong mga defenders na tinatayo ang Panginoon. At kung saan na parang kadiliman na ang siyang bumabalot sa kalagayan ng tao, ay ang Panginoon Diyos ay hindi nagpapabaya at ang kanyang liwanag, kanyang kapahayagan, ay lagi po niya ipinapakita sa magitan ng mga tao na kanyang pinipili dahil ang kanilang puso ay matuwid sa kanyang harapan. So, it's a real privilege para sa kina Luther at iba pa, and at the same time also in some ways, parang application sa atin. Ikaw o ako, manindigan tayo sa ating paniniwala. Marahil sa loob ng classroom, kung tayo estudyante o teacher, marahil sa loob ng opisina, but just the same, the point is, we are standing for the truth, and God is pleased, and He is behind us. Ganun po ang prinsipyo dito. Ngayon, may isa pong bagay dito. Bakit po yung mga nakiayon sa turo ni Luther o sumusunod sa katuruan ni Luther ay tinatawag na protestante? Saan po ba yan nanggaling? Dahil wala namang word na protestante sa Bible. Okay? Kasi po nung si Martin Luther ay ayaw man ng Holy Roman Empire na kilalanin, siya po ay naging symbol na ng mga tinatawag nating inaapi, gaya ng mga peasants at yaong mga gustong manindigan ayon sa Biblia. Kung kaya, mayroon po siyang mga tagasunod. Ganun din mga defenders. So sa isang pag-uusap sa Germany at sa ibang lugar, lalo na sa Germany, ay nagkaroon sila ng kasunduan kasi lagi nag-aaway. Lutheran versus the Roman Catholic. So nagkasundo na sa mga lugar na ganito, na saan ang leader ay Romano Katoliko ang prinsipe o yung Lord, lahat ng mga tao dyan kailangan mag-embrace ng Roman Catholicism, otherwise you have to leave the place. Doon naman sa mga lugar na saan ang leader ay protestante, ang lahat ng tao doon, kung Roman Catholic ka, ay sumunod ka, otherwise umalis ka. Okay. So, nagtagpo sila, nagkasundo na mag-meeting sila ng 1526, doon tinatawag na Speyer, isang lugar din dyan sa Germany. Lahat ng lords na Protestants o Lutherans versus yung Roman Catholics, yung mga political leaders. So nagkasundo sila. Sa kanilang pagkasundo, mga within the year, after na malagay sa dokumento yung kasunduan nila, binago ng grupo ng Roman Catholic yung paninindigan na sabi, ang gusto namin ang siya masunod at hindi sa kanila, without consulting the other party. So, nag-meeting sila ulit, 1529. At dito, siyempre, lahat ng Lutheran princes and lords, lumaban, nag-protest.
Bakit nyo binago yung pinagkasunduan natin without consulting us? Ngayon gusto ninyo, patanggap nyo sa amin yung mga gininilalagay ninyo dyan. So as a result, hindi na po talaga naghilom yung sugat. Nagkaroon na ng talagang tunay na break. So simula noon, lahat ng followers o naniwala sa turo ni Luther, tinawag na protestante. So historically, yun po yung beginning. 1529. Kaya sa atin po, kung tatawagin tayong protestante, basta naintindihan natin yung konteksto. Pero dito sa Pilipinas, ay hindi naging maganda ang naging resulta. Protestante, protest. Okay. So tanong ko, ano ba yung protestahan ko? Kung ibatay ko doon sa kabuang katuruan ng Reformation, I stand for the truth, back to the Bible, okay yun, I'm protecting what is spiritually and morally corrupt. Pero kung sabihin lamang na ikay protestante, siguro maganda sabihin tayo ay ebangheliko, sapagkat gospel yung ating pinaniniwalaan. Pero that is a term na sinasabi natin wala kang dapat ikahiya. It's a term of honor. Because this German prince, Lutheran princes, they stood for what is right. Kaya lamang may isang implikasyon na lagi tayo disagreeable, kaya nagpo-protest. So, we would rather be called evangelical. So, ngayon po hindi na masyado yan. Ang tawag na sa atin kanimitan, magiging napapansin ko sa mga documents na nilagay ko evangelical, okay sa kanila. Pero merong iba, pinipilit, ibalik na sa protestante. Sabi ko, hindi naman siguro dapat yon. So, maging sa inyo po, ay ganun din po. Ito po ay karagdagan sa inyong naalaman na ang term na protestante ay nag-umpisa noong 1529, historically speaking. Kaya kung sabihin nila kayo mga protestante, ay nag-umpisa kay Martin Luther. In a sense, that's true. But in another sense, in a wider context, hindi po totoo. Sapagkat ang paniniwala ni Martin Luther at tayo po, ay batay sa banal na kasulatan. So, ang iglesia na sinusunod natin, yun po itinatag sa Aklat ng Gawa, Kabanatan 2. So, kailangan malinaw po sa inyo yun. Sapagkat marami na rin po ako pakipag-usap sa mga leaders ng Roman Catholics na pinipilit. Sabi ko, hindi pwede. Kami ho yung doon sa Acts chapter 2. Kayo wala doon Hindi Roman Catholic na nakasulat doon, kundi iglesia tinatag ng Panginoon. So, putting that aside now, ang patuloy natin na tatalakayin dito, paano po na bakit mula sa ganong paninindigan ni Luther at katuruan, mayroong Lutheran Church. Subalit, mayroon ding Reform or Calvinist, yung kay Calvin. Mayroon pang Methodist, mayroon ding Baptist. Ibig sabihin, iba-ibang denominasyon. Okay. Kasi po ang nangyari ay ganito. Bawat isa sa mga leaders na ito sa Reformation, halimbawa will be specific. Si Calvin. Ang tawag na kanyang paninindigan ay Reformed Faith, binagong pananampalataya o batay sa banal na kasulatan. Now, si Calvin, ang kanyang prinsipyo, ang pananampalataya ay dapat batay sa banal na kasulatan. Si Luther, iba. Tanggapin niya yung katuruan ng Romano Katoliko, basta ito ay hindi sinasalungat ng Biblia. Ayaw ni Calvin, Si Calvin talagang thorough. Kaya mas sa parting ito, doctrinally speaking, mas popular si Calvin dahil talagang straight. Bible talaga umpisa. Lahat na turo ng Roman Catholic, you put them away. So, yun po ang naging dito. Now, bakit mayroon namang Episcopal yan? Yan po Episcopal yan, sa England po lamang nangyari yun. Dahil po sa desire ng isang hari noon na magkaroon siya ng isang tagapagmana na prinsipe. Ay panay babae naging anak niya. Kaya sa madaling salita, nakipag-split siya doon sa Roman Catholic Church at doon itinatag yung Protestant side na tinawag na Episcopalian or most fittingly, Anglican. Kasi Anglo-Saxon sila Episcopalian doon sa, sa US, yung side na kanilang church. Yan po yun. Na yung Methodist naman, ay doon din po nanggaling sa yan. Kasi si John Wesley, isa sa mga recognized minister at missionary ng Anglican Church. So, ibig sabihin, nag-branch out mula doon. Na yung Baptist, mula naman dito sa kay Calvin, nagtuloy-tuloy at marami na po mga denominasyon. Hindi na po natin nais na detalyahin pa doon. Pinapakita ko lamang po sa inyo na nag-branch out po yon. So, ano man po ang pangalan ng inyong denomination, spiritually speaking, ang ating ugat ay isa. Kaya hindi tayo dapat mag-away. Meron man tayo pagkakaiba sa ilang mga practices, but we praise and thank the Lord na yung pong
tinatawag nating cardinal principles na Reformation, that the Bible alone is the sole authority, and then man could be saved by faith alone, at saka lahat ng mga believers ay priests unto God, or the priesthood of all believers. Every one of us accept that. Yan po ang maganda doon. So kung makita po natin, proper understanding ng prinsipyo na Reformation would lead us to a sense of unity. Spiritually, meron po tayong batayan. So bakit pa nga? Sabi nga ng Biblia, one Lord, one faith. So dapat magkaisa. Ngayon, sa atin pong pagpapatuloy nito, ano po yung magiging significance nitong katuruan ng Reformation? Ibalik ko po doon sa binitiwan kong kinakoin ko na concept. To me, it is a back to the Bible movement. So for me, lahat po na magsabi na de-trace yung heritage nila doon sa Reformation, ay kinakailangan po magiging consistent sila, stricto, na ang katuruan nila ay talagang batay sa banal na kasulatan. Sapagkat yun po ang sole purpose ng mga meron sila marahil mga personal na iba pang mga minor na ambition or motivation, subalit in the main po ang kanilang purpose, ang iglesia ibalik sa dapang katuruan sa banal na kasulatan na si Kristo lamang ang tunay na pangulo ng iglesia. Halimbawa yung sinasabi na yung Papa ay siya ang vicar ni Kristo, pamalit kay Kristo dito sa lupa. Of course, alam po natin, it's very awkward. Kung isipin po ninyo ito, walang kapalit si Kristo eh. Kung ang ibig din sabihin, transmit yung katuruan para ituro natin, tayo po naman, we have the right to claim. Sapagkat ang ating tinuturo ay batay sa banal na kasulatan, and we have been authorized, no less than by the Lord Jesus Christ, na sinabi, go ye and make disciples of nations. That's the source of our authority. And then we have been given the special authority over even the powers of darkness. So, makikita po natin dito, ngayon maraming mga tinatawag na nagsusulputan ng mga katuruan na nagkiklaim na sila man ay nagtitrace nila doon sa Reformation, at implying na ito ay batay sa banal na kasulatan. Subalit kung ikumpara po natin sa turo ng banal na kasulatan, malayong malayo ho ang kanilang katuruan. So tayo po ay dapat mag-ingat. At in that proper moment, we can make a stand. Ano yung stand natin? Ito ang sabi ng kasulatan, we stand on this. And therefore, we keep on what? Atin po dinidiscourage. Hindi lamang dinidiscourage, kundi talagang parang tinatakwil, hindi lamang para kundi talaga tinatakwil natin anumang katuruan na wala sa kasulatan. And at the same time also, ang Reformation po nagbigay ng tinatawag nating para freedom or liberation sa tao. Sapagkat no medieval era, kontrolado ng iglesia ang kaisipan ng tao. Kung anong sasabihin nila, yun ang sinusunod. Isip-isipin mo yun. May panahon noon na pagka yung hari ay hindi sumunod sa gusto ng Papa, ano ang mangyayari? He will be excommunicated. So, ibig sabihin, he has fallen from grace. At kung interpretahin ng kanyang mga subjects ito, hindi sila susunod sa kanya. Sapagkat ang kanilang leader ay ay labas sa, sa tinatawag nating pagpapala o blessings ng Panginoon. And then, magkaroon sila ng interdict. Kaya nga po ang paalala sa atin, ang pinakapundasyon po ng pananampalatayang Kristiyano na atin hong tinitindigan ay meron hong sumusunod na mga doktrina o mga paniniwala. Una po, ang Biblia lamang ang pinakabasihan ng pananampalataya at ng atin hong mga tinatawag ng mga practices o mga ginagawa ng mga aktibidades sa atin pong mga kapulungan. Pangalawa po, ito pong ating kaligtasan tinanggap ay hindi po sa pamamagitan ng ating gawa. Ang ginawa po ng Panginoong Hesukristo ay sapat at kompleto para tayo po bigyan ng kaligtasan. Ang tangi pong naging bahagi natin ay ang pagtugon. Dahil inalok lamang po sa atin ang kaligtasan at hindi po natin kayang gumawa sa ating ikaliligtas. Pagkatapos po tayong iligtas, saka po tayo gumagawa ng mga bagay na nakapagbibigay lugod bilang bunga ng atin hong pananampalataya. So yan po ay malinaw, by grace alone. At ito rin pong pinapakita sa atin, isa lang ang tagapamagitan. Ang tagapamagitan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At yan po ay nililinaw sa atin ng banal na kasulatan. Kaya po ang sabi ng Panginoong Hesus mismo sa 1:14-6, siya lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay at walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya po walang ibang tagapamagitan. Siya lamang po.
At malinaw po iyon. Direkta tayong pupunta sa ating Panginoong Hesukristo, sa Kanya po tayo mananalangin, sa Kanya po iuukol ang atin hong pakikipag-ugnayan at siya po ang magdadala sa atin sa Ama. Yan po ang pinakamekanismo na malinaw na nakasaad sa banal na kasulatan. Nililinaw din po sa atin na ang atin hong tinatanggap na kaligtasan ay dahil nanampalataya tayo. Ano po? Yan po ay grasya ng Panginoon sa atin at yan pong pananampalataya na yan ay hindi lamang head knowledge, kundi yan po ay malinaw na pagkilala sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, malinaw na pagtanggap na siya ang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. At malinaw din po na ang kanyang mga pangako'y gaganapin at tutuparin sa ating mga buhay. So yan po ilan lamang sa mga pamantayan na binigyan diin sa atin hong pag-uusap patungkol nga po dito sa second part na atin hong usapin about the Reformation. Tatandaan po natin, ang pananampalataya po natin ay hindi lamang po 500 years old. Ang sinasabi lamang po natin, yun hong paninindigang ginawa ng ilan sa mga hinirang ng Diyos na mga kalalakihan at ang pinaka-prominente nga na naging simulain ng lahat na ito, yung movement, ay walang iba kundi si Martin Luther at binanggit na nga po sa atin ni Dr. Ed yung iba pang mga kalalakihan na may kinalaman po sa kung bakit ang Bible belief at yung pong tinatawag nating pagkakaroon po ng malinaw na pamantayan ng atin hong pananampalataya based lamang sa Scripture at yun po ilang mga nabanggit pong mga pointers pa ay talaga hong nakapaloob lamang po dito sa mga bagay nito. Kaya ho, ang ating tracings ng atin hong pananampalataya doon pa po sa Acts chapter 2. Kaya lamang po, yun na nga, habang sumusunod dun ho sa pamantayan ng banal na kasulatan, may mga grupo ho nang nag-deviate. Dinagdagan ng tradisyon, dinagdagan ng maraming add-ons ang tinatawag po nating Christian faith. Ang Reformed faith, o yung desire ng Reformation, alisin na yung mga bagay na hindi naman talaga kabahagi ng katuruan ng Panginoong Hesus, kundi naging outgrowth lamang ng pananaw at naging outgrowth din ng convenience at fundraising ng ilan po sa, kung tawagin natin bahagi ng kasaysayan na inequate na rin sa pananampalatayang Kristiyano. Yun po ay ating inabandona. Kaya nga po pag sinabi nating Reformation, ito po yung panunumbalik doon sa pinaka-basic tenets at yung mga major elements ng Christian faith. Sana po ay na-educate kayo. Next weekend, itutuloy pa po natin ang atin hong usapin about the Reformation. At bibigyan pa po tayo ni Dr. Ed Banzuelo ng maraming pointers patungkol po sa mga bagay na ito in church history. Ang atin hong oras ay nauubos na, kaya ako po ay magpapaalam na. Tayo po ay laging magsama-sama tuwing Sabado po, dito po sa ating programang Konektado. Ang atin pong laging paalala sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay ng tao, ang salita po ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning mga kapatid. Iyong napakinggan ang Konektado kasama si Pastor Jay Banzuelo. Kung may mga katanungan ka, mag-log on lamang sa FB fan page ng Konektado. Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Sa loob ng 6.5 oras, inyong napakinggan ang pagsasahimpapawid ng 1143 DZMR. Ang himpilang ito na di-commercial ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company. Ang DZMR na may lisensya BSD 0101-2014 ay nagbo-broadcast araw-araw sa lakas ng 10 kilowatts tuwing Sabado at Linggo na umaga mula alas 5:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang studio at transmitter nito ay nasa Sefton Village, Barangay Divisoria, Santiago City, Isabela, lisensyado ng National Telecommunications Commission at pinangangasiwaan ni John Mark Anthony Maguliado na may First Class License 12-1 PHN 26499, mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas. Bayang mag-iiw, pero sa silang